Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, no? April 14, 2026. So, laglag na naman yung index natin at marami sa mga blue chips natin. Hindi pa rin maganda yung galawan. Ayan. So, nandito ulit sa MA9 yung index natin. Andap 6,013.10 and then meron pa rin tayo net foreign sale na 446.7 million. So, total more or less nasa 4.7 billion po yung net foreign sale ng markets natin. Ayan. So epekto pa rin 'yan nung hindi magkasundo yung yung Iran at saka US. So actually, ni-expect ko sobrang bad pa rin yung yung galaw ng market natin dahil baka magkalaban ulit, 'di ba, yung Iran at saka US. Pero parang may sinasabi sa mga balita na gustong bumalik sa table sa usapan ng Iran kasi hindi sila nagkaroon ng concession yung first na 24 hours ng meeting ng kanilang ceasefire. So yun yung nagpakalma sa market. Kaya si US, kung papasin nyo kagabi, okay yung galawan nila. Pati yung futures yata, maganda pa rin yung futures nila as of now. So in-expect ko actually okay nga yung market natin pero ayun, hindi nakasunod yung galawan ni PSE market. Pero meron namang mga pumitik na stocks kasi meron mga nag 8 tsaka 7%. So nanguna nga si dito sa listahan natin. So talagang tinuloy na niya yung breakout, 'di ba? Sa MA100 na breakout, bumaba and ngayon is nagap siya ng 8.57%. So pinipitik si dito, meron siyang 1.62 million na net foreign buy. Tapos next si BSC. So, di ba kahapon, nag-spike na rin to. So, sinundan niya. Mataas yung galaw nito pero nag-close siya. Mataas pa rin naman, 7.2%. And then sa mining stocks, may mga gumalaw. So, si nickel, nag-up siya ng 3.13%. Meron siyang negative 4.75 million net foreign sell. And then si OGP, nag-up siya ng ilan ba to? 2.79% and then meron siyang 1.88 million net foreign sell. Megawide nag-up din 2.74%. Hopefully reversal candle siya. 837k net foreign sell. And then ito yung mga bumagsak sa blue chip sina Plus negative 5.39%. So mahina pa rin. Negative 71.45 million net foreign sell siya. Okay? So medyo mix yung galawan ng mga trending stocks natin. Okay, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell at mag-hold ng stocks kasi meron nga pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel as usual para updated ka sa reviews natin. Subscribe ka lang or kung gusto mo join ka dito sa trading group po natin. Okay? So yung mga subscribe maraming salamat po sa mga usual na viewers. So mahina pa rin siya. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management plus PSE, stock market studies, mga basic learning sa market po natin. Okay? And then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to para sa mga play to earn games. Ayan, cryptos related natin. Malakas si crypto nasa pala siya, 74K kanina nung huli kong tingin sa index niya. Okay, and then follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. And then sa Twitter, konti lang yung na-post ko dito kanina. Wala pa nga yung pinaka-summary ni Philippine Stock Exchange. So basahin ko na lang po yung mga nandito. Baka nandito na siya, saglit. Balikan natin siya. Ayan, meron na. Okay, ito kasi yung kailangan natin na data dito sa market natin. So basahin natin yung galawan. So ang tinamaan ngayon, services naman, nag-drop yata si ICT, negative 1.45% at saka holding firms, negative 1.36%. So nag-gain si mining ng konti, 1.03%. Kailangan net foreign sell. So alam mo na, pwedeng pa spike lang yung galawan ng markets natin. Okay? Yung pinaka-summary, Century CNPF reported 11% increase in net income for 2025, 7.1 billion. Metrobank lease 35 billion ASEAN Sustainability Bonds on PDEX. Tapos si Emperador,
to guarantee the refinancing of their wholly owned subsidiary euro 300 million sustainability-linked loan through a facility from a group of lenders. Tapos, ito yung first half ng market. May mga berde pero hindi naman ganun kalaki. So, si Pure Gold nag-up ng 3.61%. Tapos si Monde, umakyat to kanina si Monde. 1.68%. Tapos si LTG, 1.49%. China Bank, 1.29%. So sa mga losers, umaga pa lang pala. Laglag na si Plus, negative 4.43%. Ali, minus 3.65%. AC, minus 2.94%. Tapos CNPF, negative 1.72%. Okay. So Jollibee, Smashburger is surging daw. Ayan. So hopefully makatulong sa sentiment pero hindi pa rin. CPG, First Park absorption into listed parent is positive governance. 7-Eleven is pushing ahead with aggressive expansion. So may target siya na 500 new stores. Tapos si Iran proposes suspending nuclear activity for up to 5 years. Ito na naman, tawaran na naman. So 5 years yung okay siya, pero ang gusto ni Donald Trump, 20 years daw. Ayan. So yan na naman yung isang pinagbabangayan nila. Pero at least nasa usapan pa rin. Kaya siguro hindi nag-react negatively yung US market natin. Pero yun nga, hindi naman nakasabay si PSE. So SEC plus 10.8% yield. Okay, tapos si Meralco, regulated pass-through insulates margins. LTG, Eton CX overhaul reduces delivery risk. Macro Asia, Pacific expansion, positive Middle East suspension. Tapos share buyback, SMPH, SM, Ali, OPM, MEG, Mrs. G at saka si AGI. Okay, tapos suspension sa excess tax ng LPG. Hindi naman pala kasama yung mga oil prices. Tapos ito nga nagberde naman yung galawan ng US market. Pati yung futures, alam ko berde din yung pinapakita dito sa bandang US. Okay? So yun lang po yung mga balita. Patalasas ulit. So yung mga gusto ng guide sa trading sa market natin, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. So double check mo na lang yung mga nakalagay na requirements natin. Okay? So punta tayo dito sa galawan ng index. Mahina. Baka mag-double check na naman tayo dito sa 5,800. Hopefully hindi naman kasi ongoing naman yung talks ng Iran at saka US. So nagtatawaran pa sila kung ano yung mga concessions na pwede nilang ilagay o ibigay. So hopefully 5.8 to 6.2 pa rin yung pinaka-range ng markets natin. So medyo not a good sign kasi nga wala pa rin tayo net foreign buy sa market natin. So nasa bear side pa rin yung RSI. And hindi pa rin naman ganun kalaki yung nasa bull side naman yung baliktad no. Nasa bull side yung galawan ng MACD formation natin. So nag-close 6,013, negative 0.68% and then 446.77 million net foreign sell. Okay? So yun po yung galawan ng big picture. So yung mga winners si dito, breakout 8.57%. Congrats sa mga nakatunog. BSC, ito, di ba kahapon pa, laki pala nito kanina, no? More than 10% pala. Ayan, nag-retest, oh. So, 7.2% up. Tapos si Monde, ito, nag-up si Monde, oh. Ayan, nag-breakout. Meron kasi siyang dividends. So, nag-up siya ngayon ng 6.73%. Si BHI, for mga penny, no? Ayan, pa-breakout din. 5.56% si CREC. 4.17 ba? Nakakyat na pala si hindi natin mababantay si REC. Taas na. Tapos si DHI, ayan, up ulit, breakout, 3.27%. Hindi nasama sa trending stock list ko. Tapos si MRC, continuous, 3.16, nickel, 3.13. Tapos si OGP, 2.79%. Si Web, umakit na rin o nag-bounce ng konti, 2.4%. So sa mga losers, nanguna sa may volume si Plus. Okay, nauntog na sa MA 100 minus 5.39. Ali minus 3.65. Takot pa rin yung mga
traders natin. Si Agiw, minus 3.49. At saka si 7-Eleven, nag-drop naman. Negative 2.94%. Okay? So yun po yung mga movers na market. Tingin tayo dito sa galaw. Ayan, futures. Asan? Wala. Wala yata futures sa. Okay, holiday yata sa US. Wala pala. Yung nakita ko ito yun eh. So, yung verde niya kahapon pa yan. Okay? So, kahapon yan. Galawan sa Europe at sa Asia na pala to. So, majority naman is okay sa bandang Asia. Yan, Asia. Ba't wala yung Europe dito, no? FTSE dito. Nandito sa bandang baba. Okay naman sa bandang Europe. So sa crypto malakas to, nasa 74.5K si Bitcoin. So malakas yan, 5% up. So 8% nga si up si Ethereum, 2.37K, XRP 1.37, PNB 618, Sol 86, tapos si Dodge 0.09 pa rin si Dodge natin. Hindi na nakaakyat sa 0.1 si Dodge natin. Okay? So, balik tayo dito and then pag-usapan natin yung mga trending stocks. Okay, so unahin natin si dito. Buti pa si dito. Kumita na. So, nag-up siya ng 8.57% nga. Maganda yung niya, yung breakout dito Ayun no. So, ibig sabihin kinaya niya yung losses niya since November 2025. So, very good. So, on the way siya sa okay, medyo malakas yung resistance natin dito sa 0.8 o 0.82. So, yung pinaka-next na resistance. Kasi nagtatry ng mag-breakout yung price action natin dyan. Pero good sign kasi nag-stay siya above ng MA 100 natin. Okay? So, tignan natin kung umabot tayo dyan for the week. Malapit na siyang mag-overbought pero hindi pa. Nasa 68 lang yung RSI. Pero maganda yung direction niya. Then, ganun din yung MACD formation natin. So, meron kayong good news tong si Wala akong basang good news kay dito natin. Okay? So, nag-close siya 0.76 up ng 8.57% and may konting net foreign buy 1.62 million. Okay? Next, BSC. So, napapansin na yung mga energy companies natin. Hindi ko alam kung gumalaw ulit si SPNEC. So, nag-resist dito sa kaya lang naman kasi binigla yung galaw niya 0.1449. So, yan pa rin ilalagay ko resistance. Pero once mag-break tayo, di ba? Alam mo na yung kasunod. Nandito sa 0.1633. So, maganda yung galaw niya. Ito yung laki kasi ng niya. Ito yung pinaka-trading range niya talaga sa about galaw niya. Okay, may volume So maraming titrade kay BSC nasa 5 million. Nag-close siya 0.1340. Yan, parabolic yung itsura ng MACD, bullish. And then bullish din yung RSI level natin. Nag-close siya 7.2%. Malaki na yan from the last 2 days. And then 304K net foreign sell. Next. So umangat ng konti yung mga minero. Nag-up si nickel natin ng 3.13%. So maganda rin yung galaw niya Si APX kaya saglit. Pasilip nga muna yung yung gold natin. Gumagalaw ba? Gusto mag-breakout ng gold So bantay na lang tayo sa mga to. Tapos si APX kasi yung pinakamalakas Medyo nag-pullback. Okay. So nickel naman yung ginalaw for today. So on the way pa rin siya para dito sa resistance sa 5.68. Ayan, so uptrend yung galaw natin. Maganda rin yung RSI, nandito na sa 57. And okay na rin yung itsura ng, ayan, nasa setup yung yung galaw ni nickel natin. So nag-up siya 4 point, or rather nag-close 4.95. So 3.13% up and 4.75 million net foreign sell. Okay? Next, si OGP, umakit din ng konti. Ayan, so nakasampa na. O nag-fill the gap sa MA 100. Nag-close 34.95 up nga siya ng 2.79% and then 1.88 million net foreign sell. So bumabalik din siya. Lalagay ko ulit yung resistance dito sa bandang 39 kasi meron siyang trend na pabalik. Hopefully makarating ulit siya. Malaki-laki din yan kapag nag-retouch ulit sa resistance of more than 10%.
yung gagalawan niya. Okay? So, lumalaban yung RSI nasa 51 and then bullish din yung itsura ng MACD formation natin. Okay ba yung earnings? Okay naman yung annual earnings, nasa 152%. Okay? Next, mega-wide. So, ano ba nangyari dito? Ayan. So, finally, nag-bottom na siguro. Hopefully, bottom na si mega-wide. So, on the way siya ulit. So, nag-sideways, no, pabalik dito. O, mga 10% din yung potential ni mega-wide. Tumatuloy na, umakyat yung galawan natin. So, above RSI 50 and pa-recover din yung, MACD formation niya. Dami nagre-recover na, itsura ng MACD natin. So, nag-close siya 3 pesos, up ng 2.74% and then 837K net foreign sell. And then mga ka-plus, mukhang wala pa. Wala na yata Diamond Hands kay plus natin. Pababa ulit. Ayan. So, nagre-resist yung MA100. Mukhang magre-retest tayo dito sa 13 o 14 na pesos kasi mahina. Okay naman yung earnings niya kahit papaano pero dito sa sentiment niya hindi maganda. So below RSI 50, mahina. Ganun din yung MACD formation natin sa kanya, mahina din siya eh. So nag-close siya 15.8, negative 5.39% and then 71.45 million net foreign sell. Okay? So nape-pressure yung mga blue chips natin kasi hindi makarangkada yung itsura ng index tapos hindi naman tumitigil yung net foreign sell pa rin natin. Mahina. So, sobrang hina ng market. Okay po. So, ilan muna. Yung galaw natin, wala masyadong trend yung market natin. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Tapos, crypto ka to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.